sinabi niya na hintayin ninyo ang pagdating ng Banal na Espiritu Santo. May 500 taong nagkakatipon ng panahon na yon. Pero yung 500 na yon ay hindi po nanatiling 500 sa pagdating ng Banal na Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Kundi ang nanatili sa lugar na iyon na naghintay sa bautismo ng Banal na Espiritu Santo ay 120 person. 120 katao lamang ang nabautismuhan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya po mga kapatid, bakit po yung 120 katao na yun ay naghintay ng bautismo ng Banal na Espiritu Santo? Tayo po, bakit mamaya malalaman po natin yon. Bakit tayo naghihintay ngayon ng bautismo ng Banal na Espiritu Santo? Bakit kailangan po natin itong hintayin? Sapagkat meron pong mga sinabi sa salita ng Diyos sa Exodus 36:26-27. Sabi niya, sulat niyo na lang po yung mga verses. Ako na lang po magbabasa, pero kung masusundan niyo po ako, kasi 10 minutes lang po yung oras namin, ay babasahin ko na po at isulat niyo na lang yung mga verses. Sabi nga, bakit kailangan po nating hintayin ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo? At bakit yung 120 katao na yun ay naghintay sa bautismo ng Banal na Espiritu Santo? Dito po sa Exodus 36:26, sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang matuway ninyong puso ay gagawin ko matunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kasi sabi nga, why should wait for the baptism of the Holy Spirit? Dahil ito ay promise from the book of Ezekiel. Sa aklat po ni Ezekiel, ipinangako po na ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo sa bawat isa na maghihintay ng kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Sapagkat sinabi niya sa Ezekiel 36, kapag binautismo na tayo ng Banal na Espiritu Santo, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Sabihin, ang ating buhay ay magkakaroon ng malaking pagbabago kung ihintayin natin na mabautismuhan tayo ng Banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Sabi niya, ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kung matitigas ang ating mga ulo, kapag pinautismuhan tayo, tinintayin natin ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo, ang puso nating matigas na hindi masunurin sa ating Panginoon, masuwayin tayo sa ating Panginoon kapag minabautismuhan tayo po ay nagiging masunurin na. Kaya malalaman natin na after the baptism of the Holy Spirit, tayo ay sumusunod na sa kautusan ng ating Panginoon. Ano pa ang sinabi ng Joel 2:28-29? Sabi rito, bakit kailangan natin hintayin ng bautismo ng Espiritu Santo? Sabi, pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Isa-isa ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip na matatandang lalaki. Makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahon yun, ibubuhos ko ang aking Espiritu, pati sa mga alipin, lalaki at babae. Kaya po mga kapatid, bakit kailangan nating hintayin ang bautismo ng Espiritu Santo sapagkat ito ay ipinangako rin sa aklat ni Propeta Joel. Ayan, diyan sa ating binasa, sabi niya, pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay mananahan sa lahat ng tao. Ang lahat ng maghihintay sa bautismo, yung lamang maghihintay sa bautismo ng Banal na Espiritu Santo, maging lalaki ka man, maging babae ka man, maging alipin ka man, maging malaya ka man, anuman ang kalagayan natin sa buhay, kung tayo po ay maghihintay
sa bautismo ng Espiritu Santo, matatanggap po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Ganun din naman po sa Acts 1 verse 4 to 5, sabi, samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilan niyan sila, huwag kayo muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbabautismo nga si Juan sa tubig, ngunit hindi magtatagal, babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Pangatlo po, why we should wait for the baptism of the Holy Spirit? Because it is the promise of the Father and the Son. Ipinangako ito ng Ama. Ipinangako rin ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, nung kasama pa ng mga alagad, ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, kasama pa niya, meron siyang tagubilin. Mayroon, ano ba yung tagubilin? Mayroon siyang paalala. Ano yung mga paalalang ito? Sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Kung si Juan ay nagbabautismo sa tubig, sabi nga, hindi magtatagal, babautismuhan din kayo sa Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, maghintay na tayo. Amen? Konting panahon na lamang at tayo ay makakatanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Amen? Amen. Ano pa? Sa Lucas 24, verse 9, sabi po doon, sabi, pang-apat, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa lungsod, hanggat hindi kayo napagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. It is the promise of the Son. Amen? Bakit natin kailangang hintayin ang bautismo ng Espiritu Santo? Sapagkat totoo ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo na kapag nangako siya, gagawin niya. Amen? Sabi niya, hintayin ninyo, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ipinangako ng aking Ama. Huwag kayong aalis sa lungsod. Ibig sabihin, manatili lamang po tayo sa ating kinauupuan. Huwag tayong uuwi. Hintayin natin hanggang pagkalooban po tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Kapangyarihan na mapagtagumpayan ang kasalanan. Alam mo, ang kasalanan nasa paligid lang yan. Lagi tayong inaakmaan niya, tinutokso tayo upang tayo ay magkasala. Lagi tayong tinutokso para malayo tayo sa Panginoon. Pero sabi, ang Espiritu Santo na ipinangako ng anak ay hintayin natin upang tayo magkaroon ng kapangyarihan, mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Amen po ba? At mayroong mga, sabi nga, mapapatunayan din ang salita ng Diyos na ang bautismo sa lahat ng mga naghintay sa bautismo ng banal na Espiritu Santo ay nakaranas nito. Sabi nga, the believers experience the Holy Spirit. Amen. Ayan. Merong mga nakaranas na o naka-experience na sa English ng bautismo ng banal na Espiritu Santo. Kaya ito ay hindi lamang po alamat, ay hindi po ito alamat, hindi lamang ito kwento, kundi ito isang katotohanan na naganap sa panahon po ng bagong tipan. Amen. Ano po yung mga katunayan nito? Basahin natin sa Acts 2 verse 1 to 4. Sabi, Acts 2 verse 1 to 4, dito po yung mga eksena ng bautismo ng banal na Espiritu Santo. Sabi, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit na animoy hugot, agunot ng malakas na hangin. Napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga bilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba-ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang mga mananampalataya noong panahon na yung mga 120 katao na naghintay
panahon ng Pentecostes. Amen? Merong biglang narinig ang isang bugong mula sa langit, nalimoy hagunot ng malakas na hangin, na puno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga bilang apoy. Amen? Ano pa? Sa Acts 8 verse 16, sabi nga, sa Acts 8:16, sabi, kapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila, sila'y nabautismohan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yung mga Samaritano, nabautismohan sila sa tubig, pero hindi pa nila na-experience ang bautismo ng Espiritu Santo. Pero dito po sa talatang ito, na-experience nila ang mabautismohan ng banal na Espiritu Santo. Maging ang mga Samaritano, hindi lang ang mga Hudyo ang nabautisman, kundi pati mga Samaritano. Yung Samaritano, kaaway ito ng mga Hudyo. Pero sila rin ay pinagkalooban ng Espiritu Santo dahil nanampalataya sila sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, sabi sa Acts 10 verse 44, maging ang mga Hudyo, mga Hintil, at ang mga iba pa ay naka-experience din ng banal na Espiritu Santo sa buhay nila. Anong sinabi ng Acts 10 verse 44? Sabi, nagsasalita pa si Pedro ng bumabang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita, nabangha ang mga mananampalatang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hintil na nagsasalita sa iba-ibang wika, nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na tulad natin, sila'y tinanggap niya ng pinagkalooban sa sila ng Espiritu Santo. Sa panahon ng bagong tipan, nakaranas po sila ng bautismo, hindi lang mga Hudyo, kundi mga Samaritano din, maging ang mga Hintil o ang mga iba pa, maging hanggang ngayon nagbabautismo ng Espiritu Santo. Kaya